O sa pag-usapang throwback, naisip mo si Iko yun, ba't kaya? Pero kidding aside, there was a time na yung Masha ay meta. This was 2019 December. At ano yung mga included na heroes ng mga time na yon? Nandyan ang Claude, nandyan ang Hylos, nandyan ang X-Borg. So at yung Baksha. Noong 2019 ng December, kung saan kabaro din natin yung si Ikoy, saktong-sakto, ay meta itong mga heroes na to. So, what is happening? Naalala ko pa nun yung mga galawan pa nun, pre, XP lane back siya. Wala kang experience, off-lane. Off-lane. Tapos may Changi mid, tsaka Harith mid. Ay, actually, tama ka, wala pa nun kasi wala pang next day. Pero sa side lane pwede mag-back siya. Kasi yung mga dati sina-side lane, mga Esme din. So, kina-counter nila. Correct. Pwede din, pero mukhang kung babalik man tayo sa memory lane, tingnan natin kung paano nga lalaban ang Pilipinas laban sa Myanmar. Match 8 ngayong gabi. Papasinin mo, medyo walang pakialam si Del Rosario doon sa ginagawa ni Black. As in, literal, tinayuan niya lang, ginawa niya yung farm niya, at si Black dito, nag-flicker yung kabayo, at mukhang siya ang tutumba. Isang sapak, dalawang sapak ang pagpapatumba dito sa Hylos. And ang dami yung research na nagamit, binigyan niya pa ng kill si Del Rosario. Not a good start for Myanmar, but an excellent starting point para sa Sibol. Siyempre, with Gonzalez picking up this Avarice, natural lang na siya yung, na meron siyang parang way para at least ma-compensate dun sa lane advantage ng isang Beatrix over the Flood. Ganda ng ikot nito ni Villaluna dito taas habang mini-mirror nila doon. This is actually how they counter-rotate Myanmar at the same time. Yung early game powers pa ito, Imam special to Cho! Alam naman natin na interchangeable pa yan kung sino yung mag-roam sa kanila. At kung iisipin mo kung si Imam dito yung nakakapag-farm, then that means merong isang burst-capable hero para kay Lagumi or kay PS. So there's this theory na kayang-kaya talaga ng X-Borg ang isang Masha, and we can see that when it comes to trading kasi dahil dun sa existence ng Firaga armor, mas lumalamang sa trade-off etong isang X-Borg at hindi siya na-disarm. At meron tayong isang pick-off na naman na magaganap kay Black and 3 versus 4. Yun ang pinapakita, pero matapang ang Myanmar ngayon dahil wala ng ultimates ang side ng Pilipinas. Real world manipulation, and Beno gumamit na ng kanyang last insanity pero wala pa ring pake si Del Rosario. Ang ginawa niya, retro niya lang, sabi niya, pre, okay ka lang? Okay lang naman. Sige, alis na ako. Yun lang yung kailangan ko eh. Wala naman objective-based gameplay. Yep. Basically, kinamit lang niya yung Retribution under fire. And Myanmar, binato lahat gamit yung real world manipulation. There's the last insanity. Ang lupit ng kanilang combination, pero kinapos pa rin talaga. Great usage of the Retribution. Pero kasi naman, alam natin na lamang sila kasi wala namang jungle emblem na available dito para sa Myanmar. We're gonna be looking at the jungle Dyroth. Naka-kills ko siya. Ikot mula kay Villaluna, pinaalis din si Oh My Jenny. Si Black, sinusubukan lumaban, pero si PS, back out muna, set up. Defensive ultimate para kay Black. And wow, yung Philippines dito, they're really doing a great job finding those pick-offs. Kumbaga, Wolf OSX, ang ginagawa na lang dito ng mga members ng Myanmar is kailangan nilang mag-ingat doon sa kahit mismo sa sariling turret nila. Kasi parang meron laging sagot sila Imam, sisipain kanya at wala kang magagawa about it. And that's what's scary about Philippines dahil nakukuha nila yung confidence nila, nakukuha nila yung tempo na laro na gusto nila. This is good. Lahat ng lanes going in favor of Team Philippines. Lalong-lalo na dito sa Claude na supposedly ay hindi dapat nakakalamang. But because of the lead na meron ng Philippines, kita mo naman yung Avarice nag-kick off na. At wala nang kahit anong disadvantage yung Claude dun sa Beatrix. Aabot tayo sa may mid-game kung saan lalamang ng items. Lalong-lalo na kasi may Demon Hunter Sword. Sobrang bilis na mag-farm nito afterwards. And Betech item nga siyang kinuha, yung Steel Leg Guards. Kumuha siya nun para kahit paano kung may pag-trade siya, kahit may weapon mastery dito si Gumi, at least bawas na kahit konti. May konting deflect sa damage. May konting deflect sa damage and hindi siya ganun mamumblema kapag patakas na siya gamit yung BMI. Ikot mo kay Villaluna. Sinetap dito ng Pilipinas ang Turtle.
Knock up dito, follow up ito. Straight on yung manipulation. Si Oh My Jenny, mga kayanan ba to? Pero Pilipinas na diretso pa rin. Si Bemo, or si Beno na pa-back out na lang. Pero Soto. si Soto nga, ang nang pupok dito na umaatras na lang ang Myanmar. And dito ka matakot sa side ng Philippines kapag gumaganyan sila, Venus, as we all know, talagang ano yan eh, maingat yan, calculating player. Pero kapag pumapasok na siya doon sa gitna ng Tier 2 at Tier 3 turrets nyo, something is wrong with your rotation. Myanmar really needs to pick up kung ano man yung ginagawa nila. And there is another pick-off attempt. And that is going to be Villaluna and Imam making the place work. Del Rosario pumasok na din. And Villaluna, ayaw talaga pangawat! And double kill! But Villaluna goes down in the process. Pero okay lang yun. That's a 1-for-2 exchange favoring the side of Philippines. 1-for-2 exchange, sabay si Gonzales, basag sa taas. Worth it yon. Merong push dito ang Pilipinas. Diretso ngayon sa objectives. Pero seryoso, objectives ang pinaplano ngayon ng Pilipinas para makuha ng items. Philippines. Kahit sabihin natin na meron silang problema dun sa XP lane given the fact na may nag-theorize na kaya ng export ang isang Masha. Pero yung ibang lanes talagang, well, I mean, si Soto is still doing a great job. Nandun siya sa mga oras na kailangan siya ng team. And to the point na si PS dito na nakawan na ni Del Rosario, things are looking bad for the side of Myanmar. Jungle choke na ang ginagawa ng Team Philippines. Hindi na nila pinapakinggan yung Team Myanmar. And sobrang laki na ng nakuwang lead na ngayon ng Team Philippines. Interesting na move dito mula sa Myanmar. Ginamit nila, nilipat nila yung kanilang Beatrix sa may gold, sa may mid lane. Typically, nagsuswitch ng XP lane at gold lane kapag nagtapos na yung laning stage. But Team Philippines read through that. Kaya naman nakasipad si Imam. At kung papansin, may isang death na yung Beatrix. Dahil yan sa adjustment ng Myanmar na nabasa ng Team Philippines. At hindi papatinag ang Philippines. Eye on the prize, eyes on the goal, and eyes on the objectives. Yun lang naman yung pakay nila dito. Kanina pa nag-iiwas po sa yung Philippines in terms of getting those skills. Pero kapag ka merong opportunity na parusahan yung Myanmar, hindi silang dadalawang isip. Now, looking crazy para sa Team Myanmar. Nandun pala si Imam. Tatauhan na lang talaga niya tong si Gumi, making sure na namamatahan niya kung saan nagpa-farm etong Beatrix para mapigilan nila kasi that's the last remaining na hero na pwedeng magbuhat para sa Myanmar. And in fact, ang laki na bigla ng lamang. 1,000 na yung kalamangan ng isang Claude over this Beatrix. At real-world manipulation, ginamit na. And si Black ay mapapatakbo yung Glorious Pathway papunta dun sa may kabila. Usually, ang nangyayari, since 4 kayo, dapat papunta yun sa kalaban eh. Pero, pabalik. Ayoko na, try. Atras tayo muna. Hindi kaya. And ito na, the jungle choke is still there. And another steal for Del Rosario. Wala na talagang gustong ibigay si Del Rosario dito kay PS. To the point na itong si Imam makapag-push sa may top lane. Sobrang proactive ng Team Philippines na kakagawa lang nila na isang move katulad ng ginawa ni Del Rosario. Biglang meron na namang isa ni Imam actually secures that hurt sa may top lane. Take note, si Del Rosario meron na ring Blade Armor. Perfect to versus Beatrix na alam natin ay nakadepende sa kanyang mga normal attacks. And specifically, dahil makunat talaga yung back shot at meron mga uncontrollable damage mula dun sa Beatrix, katulad ng Nibiru's Passion, yung sa Wesker, at even yung normal attacks nga, pwedeng tangkihin ng isang back shot. And this is such a good heads-up item mula kay Del Rosario. This isn't looking great for the side of Myanmar. Nagde-defend lang sila dito, but ang tanong kasi dito, dinedelay nyo ba yung inevitable? Dinedelay nyo na ba na lang yung mga galaw dito ng Pilipinas, hoping na si Gumi makapag-farm siya at kaya niyang buhatin yung kanyang team? Because the more na dinedelay mo din to, ang Pilipinas, kuha lang ng farm dito. Gamit, items, even the first lord, pwede lang tangkayin kunin to. But how they secure the laning equilibrium now really pushes Myanmar to a pressure point na, yan, isa na namang depensang ultimate. Nahuli na naman si Gumi at nandito Soto. Pwede Soto coming in! Pwede niya takbuhin na. No more flicker. It's done.
And grabe yung ginagawa nilang rotations dito. Parang laging telegraph, laging nakikita na merong tao na pwedeng mag-pick off dun sa Beatrix. And kung ako yung Beatrix na yan, eh medyo mahirapan na ako. Dadalawang isip na ako sa lahat ng gagawin ko. Kasi ito na. parang laging may plano yung side ng Philippines para hulihin siya. And Del Rosario, nasa harapan na ng madami. Nasa harapan ng Beno. tatlo, pero si Gonzales ay galit na galit. Villaluna lumipad na. And PS tumatakbo unti-unti. Imam susubukan nila i-take down. Pero meron pa siyang Shunpo. Philippines slowly but surely getting closer and closer doon sa base ng kalaban. Ganito lang kadiretso. Rinse and repeat para sa Pilipinas. Ang ganda ng siege. Even yung push. Diretso lang kung ano pwedeng makuha. And this is Myanmar answering to the pressure kung atake man sila. There's so much at risk. Sino bang pwede makapag-setup if ever? Si Beno, either si Black. So, sa damage na naipon ngayon, ay ni Gonzales ni Soto, the soak could mean a lot of things for Myanmar. Madi-disable ka agad yung damage potential nila. Andy plays na nakita natin mula sa Team Philippines, hindi sila titigil and lamang na sila over Myanmar. Ito na papansin dito, may Lord Siege na nagaganap sa Del Rosario. Umikot na sila ng Imam doon sa may loob. They are trying to get a kick doon kay Gumi, pero hindi enough yung space para makalikod siya. Ngayon, yung Torres sa baba, Torres sa taas, ay 1/4 HP na lang. Tingin ko, hipan na lang mamaya ni Gonzales yan. Pwede na yan eh. Ngayon, sabi ng Philippines, nagawa natin yung pakay natin. And that is only the level 1 Lord. Yes. So, ibig sabihin, hindi pa siya ganun kalaki Game yung impact ending. niya. Hindi pa ganun kataas yung priority sa kanya in terms of the objectives. But, it did hurt Myanmar. Yep. Habang nangyari lahat yun, si Gumi naagaw pala yung buff kay Gonzales. Kuha na rin. At least makakuha siya ng orange buff this time. Pero malaki na nga yung lamang. Team Philippines are actually leading by almost 9,000 gold. At makikita nyo naman, iba yung diferensya. 8K na ditong si Baksha, 7K halos, almost 8K na rin si Gonzales. Napakadali na itong game para sa Team Philippines. At pwede pa sila maging aggressive. Lalong na 45 seconds from now, meron ng Lord. Alam mo, yung orange buff, parang okay din na napunta siya sa Myanmar, pero napunta siya sa isang tao na hindi siya yung pinaka-nangangailangan as of the moment. Ang pinaka-nangangailangan doon automatically is si PS. Habang nangyari yung lahat, Del Rosario pumasok sa may gitna. And Beno, tumigod na with the last insanity. The real world manipulation is there. Pero si Gonzales with a blazing duet. At hindi tutumba yung Eve, pero yung Hylos at si Gumi na kanina pa pinagtitrepan ng side ng Hindi Philippines, hindi talaga pinaglalaro. Yep. Ang ganda ng backline entry nun. Every time na magpapakita sa mapa itong si Gumi, may mga tao sa members ng Team Philippines nun. The only time na nagpakita siya sa Philippines na hindi siya nabigyan, nung nasa top lane siya na may tore. Apart from that, binibigyan talaga siya ng mga members ng Team Philippines. Alam ko nung nasa team entrance. Pwede rin. Yun lang. Yun lang nabigyan. Yan na lang yung pwede ka magpakita. Team entrance na lang. Pero hindi, well, kung ako din naman yung side ng Philippines, if I know na yun yung win condition ko, talagang kahit yun, i-choke ko din eh. Yeah. Holes, anong pwedeng opportunity lumapit sa'yo, kunin mo. Pero habang binibigay ng Pilipinas yung possible buff na pwedeng makuha ng Myanmar, the gold lead, clearly leading to almost 12,000 as of this time. Another steal for Del Rosario. Ang taas ng map, macro controls onto the Philippines, nilararuan talaga nila. As much as gusto ni PS dito na labanan yan, ang pinakakailangan natin alalahanin sa kit netong Dairoth is yung kanyang lifesteal na coincidentally napapababa ng todo ng isang Baksha. Correct. So, kung lalabanan mo siya, hindi din magiging effective yung plano mo kasi gusto mo siya out-sustain pero ang plano niya, hindi ka bigyan ng sustain. Yun lang. Kung may execute pa Ivan. pero si Del Rosario with the entrance. At galit na naman sila. Ito na ngayong laban sa Pilipinas. Reset up dito ang play. Depensa ngayon ng Myanmar habang si PS sustain pa ang laban. Pero sabi dito ni Soto, huwag ka nang umalis. Gonzales, corner na rin. At ito na kinuha na nga si PS sa Myanmar. Isa na lang kailangan. Pwede makuha dito for this game. Oh my Jenny na lang naiiwan. At sabi ng Pilipinas, tapusin na natin to at game number 1. PH takes the win. Dominating fashion. Ito yung nakikita natin, guys. OSX
is Blacklist International. Yung shade nila, yung pinakita nila ng Season 8, pinakita nila ng M3, ganito yung laro. Yeah. And duplicate nila to, na-replicate nila yung ganong classic atmosphere at pressure with Gonzales and Soto. Sobrang linis nung pinakita ng Team Philippines in that match. Pakita nyo sa Team Sibol, mula sa una hanggang sa dulo, walang nag-overextend. At alam na nila yung kailangan nilang gawin. First, win the laning stage. Tamang-tama yung rotations ng jungle. Hindi hinayaan na matalo yung X-Lane. You see the gold lane, nag-even up lang. At dahil dun sa Avarice, hindi na baon sa gold itong si Claude. At dahil dun sa mga konting dalaw at the same time yung understanding ni Gonzales, nakita natin na nakabawi at nairaos nila yung gold lane na yon. Eventually, napilitan etong si Beatrix na pumunta dun sa may mid lane, and from then on, after the 5 minutes, after the laning stage, hinahanap na siya palagi. Yun si Imam talagang minamarkahan niya kung nasa doon, ginagamitan nila ng flicker just to make sure na hindi siya makapag-farm. From then on, hindi nila tinigilan yung pressure. Meron pang isang play doon na after mamatay ng isang Beatrix, a few minutes afterwards, ginamitan ulit siya ng sipa ni Imam at nakaligtas siya, pero sa likod niya nandun bigla yung Masha. At alam niyang wala lang sprint yung Beatrix, ay wala nang flicker yung Beatrix, so dinive na niya under the turret. Kahit dash, wala na eh. Wala na. Inubusan eh. Ibang level ng pag-choke mula sa Team Philippines. Hindi lang sa jungle, pati na rin sa gold lane. Isipin mo yun yung mga points na parang, teka, tatry natin tong Beatrix. Pre, nakatakas. Biglang may magsabi sa'yo, pre, I got you. I got you. Easy lang. Yep. Wow. And I think na the game speaks for itself. Yun na yun. It is what it is. Sobrang dominant na performance mula sa Team Philippines. 14 sa 4 at actually yung last death na yun doon kay Gonzales ay ginawa na lang, nangyari na lang kasi nag-dive na sila doon sa torre ng paubos na yung kanilang minions to end the game. So it doesn't count at all. Ang ganda na performance ni Soto, being the role player for the team. At the same time, it's Sevilla Luna going for the priority doon sa Genius 1. Dumating sa point na maaga niya nakuha yung Genius 1, kaya ang sakit talaga ng damage siya against the members of Myanmar in the early stages. And of course, positioning mula doon kay Imam. Makikita natin, ang ating MVP is Del Rosario clutching yung